Ganun ba? Ay. Ito na. Flight na kaya Ray. Ayan. Start na natin. Dito yung ating basic scanner. Basic lang tayo. Hindi naman tayo magaling. Atin ay basic lang. Yung mga ganitong bagay. Basic lang yan. So, pag in-on yan sir, dapat talaga may check-in yan. Pag naka-on. Pagka ni-start natin, dapat mawawala yan. Ayan, mawala siya. Pati yung mga warning doon, battery, oil, dapat mawawala yan. Itong handbrake, i-add ko na lang sir. Ito, parking brake. Oo. Pag binaba mo yan sir, di ba nawawala yan? Oo. Again, mga ano natin, kaibigan. Pagka nag-handbrake ka, dapat ilaw yan. Pag binaba mo yan, hindi nawala handbrake mo, Problema. ano ibig sabihin mo? Problema. May problema. Baka yung brake fluid, wala na, mababa. Put na yung brake pads mo. Put na yung brake pads mo. Kaya bumaba. Or may tagas. So ngayon, in-start natin, nagka-check engine, ano? So, i-scan natin. Ang pag-scan, hindi yan basta sinasaksak. Kaya kung kayo may scanner o nakabili ng scanner po, hindi porket may scanner yan, kung hindi nyo alam gamitin, magkakaproblema naman tayo. Kailangan alam din natin gamitin. Ang OBD port, usually nandito talaga yan, malapit sa may manubela, nasa ilalim. So, ilaw yan ganyan. Yung iba walang ilaw. Kailangan niya nakasusi. Kung hindi niya naisusi, pwedeng humabol yung papasahin naman niya. Naka-on. Naka-on. Dahil pag hindi yan naka-on, ang kalalabasan ay Error. Link error. Diba? So, naka-on po yan. Nakasusi. Hindi siya umaandar ang makina. Naka-on lang. On lang. O naka-on yan, dapat nakailaw yan. Pag umandar, mawawala yan, halos lahat yan. Ang matitira dito sa handbrake. Pag binaba nyo, dapat mawawala. Pag naka-handbrake, meron. So ito yung lumabas, naka-on nga siya. Exit muna natin. Read natin yung code niya. So, naka-switch on yan. Make sure na nakapatay ang headlight o radyo para hindi na-display yan. Ito yung fault, no? Injector circuit open. Ngayon, subukan muna natin sa delete. Pagka yan po ay may fault at na-delete na, pag hindi bumalik, okay na yan. Pero pag yan ay bumalik, read natin ngayon. Pag yan ay bumalik, ibig sabihin may problema talaga. The vehicle has no fault code. So na-delete natin yan. Siyempre nandun pa yan. Exit muna natin to. Exit. Are you sure you want to exit? Okay, exit. Yan na yung pinaka-exit niya. So, patay muna natin. This is usually 10 seconds bago mo start or bunutin. Pinaka-safe yun, bunutin. Merong iba sabi, hindi pa naman ako naka-encounter. Pagka nagkamali ka doon, magpa-block yung ano mo, yung computer box mo. Ayan, naka-on po yan. So, hindi yan basta binubunot, hindi basta sinasaksak. Kung umaandar makina o nakasusi, pagsaksak, saka nagsususi. Yung iba may instruction. 10 seconds bago, ano. Hindi yan basta sasaksak na yan. Halimbawa, sir, ikaw may kausap ka sa telepono, may ginagawa ka, siyempre may ginagawa ka, may kausap sa telepono, busy ka sa computer mo, busy yung computer box na, tapos papaturo ka mo ng ibang trabaho, baka palito, ganun din sa tao, ganun din sa computer box. So hayaan nyo muna siyang basahin. Yung iba, inuulit ka 2 or 3 times, 10 seconds. So start natin, tingnan natin kung yung check engine na wala. Okay ang tama lang, may konting vibration. Ayan.
talaga. bumalik ang check engine. So, mangyayari dyan, for the third time, sisiguraduhin lang natin na yun pa rin, kung yun pa rin ang fault na alamin lang natin, ha. I-scan natin ulit siya. So, yun nga. May nakita si Kuya Ray. Kasi ni-scan natin, yung una lumabas, misfire number 3. Tapos, yung injector, fault na injector, open circuit. Open circuit, ibig sabihin sir, pag open circuit, disconnected. Open. Yung open, disconnected. Ito. Close, open. Pag open circuit, ganyan. Hindi siya magkaduktong. Ang misfire kanina, pwede rin pong manggaling yan sa disconnected na wire o connector. Tatry natin ayusin to dahil may nakita si Kuya Ray na ayun o, yung wire na isa ay putol, number 3. Although inayos natin kanina, hininang natin number 2 dahil yun ang ginawa nila sa Banawe. Pinalitan yung connector, yun pala yung number 3, malamang yung number 3 may sira. So yun nga, ano yung sabi ko kanina sa iyo sir, bukod doon sa yung parang hindi porkit yung sakit ng isa ay sakit mo, baka pares kayo ng gamot o di nahulaan ko yung alam na nila, ay alam na namin, madalas yan ganyan, nangyayari po yan sir. Hindi lang naman sa Banawe, kahit naman dito sa amin minsan. Ay, alam ko na yun, ganyan din ginawa namin. Pero pwede na subukan. Eh, kaya alam, hindi na correct. So, ayusin ni Kuya Ray. Si Kuya Ray ang ating master technician. Master, hindi pa po ako master. I'm only nobody. Humble technician. This is our humble technician, si Kuya Ray. Support nyo, subscribe yung kanyang YouTube, Facebook Reels, Instagram, tsaka TikTok ka ba? Twitter, tsaka TikTok soon. Ayan. Pabalik na si Kuya Ray sa ating mga kabayan dyan sa Middle East. Sa inyo, si Saudi boy. Yeah. Opo sir, pabalik na yun. Mamaya, tingnan natin kung anong mangyayari dito. Ito yung putol oh. So inaayos lang ni Kuya Ray yung terminal dito. Binunot yung isa. Yun, putol to. Ito yung ginawa sa Banawe, pinalitan nila. So pinalatan namin, inaayos namin, hininang yung ano, hininang namin yung pagtuktong. Ayan, ito mainit. So ngayon i-start, nire-rep natin ang nire-rep, naka-aircon na, wala na siya check engine, bumina na yung andar, wala na yung inig, nakapatong ba yung kamay yung ano ko dito. So yan yung ano sir, hindi katulad ng parang masakit ang tiyan ng isa, masakit ang tiyan mo, gusto pa nilim niya, gusto pa nilim niya. Si Banawe boy, pasintabi sa mga Banawe boys, mga tropa natin yan, marami magagaling dyan. Ako hindi kami magaling dito pero may konti lang alam. Ito na-solve natin ang problema ni sir. Yan. Hindi porket busko pa ininom mo isa, busko pa din ininom mo. Yung ginawa niyon dati ay ganun na sira, yun din, sa gitna rin. Dapat kailangan i-test, diagnose muna bago bago gawin. So inuna natin yung nakita nating nakitang ayun, unang nakita natin sira, isa-isahin natin one by one, hindi natin ayun sir, nagbablog na rin yung ating si Kuya Ray, nagre-reels na rin. Kaya ayan si Kuya Ray, nagbablog na rin, di ba? Yan, customer satisfaction ang ni Kuya Ray, motto ni ating Kuyang Ray, ang customer satisfaction. Where is your clam? You can complete this now.
And we will go for a road test and make sure that the battery is tightened and no loose at walang mga piyesang may iwan or tornilyo or mga tools. Baka nandito yung hinahanap nating tools na matagal na nawawala. Wala ha. Lagi po tayo nakakapulot niya galing sa mga ibang shop. Kasi Banaway po, baka may naiwan pa siya. So medyo umanda siya. Tingnan natin. Yeah. Paano mo nasabi? Kalbo na nga ako. Nung nagpunta ako, sabi, alam ko yan, ito eh. Nagagkilan sa gitna. Yun nga minsan. Hindi basta malalaman niya kung hindi natin i-check muna ng maigi. Kailangan diagnose muna, check up muna, hindi yung basta palit. Kaya sabi yun sir, ang unang nilapit ni sir dito ay ano yung unang tanong sir? Injector circuit. No, spark plug. Spark plug unang nilapit ni sir dito. So kung basta papalitan natin spark plug, si customer, dahil customer request, kung masusunod lang ang customer, eh di napagastos lang si customer. Dahil sinunod lang natin yung ano, pero ang inalam muna natin ano ang problema, ano yung root cause ng ano. So check natin to kung maandar pa siya o wala na check engine. O sige, so magro-road test tayo ngayon. Wait lang ha. Magro-road test tayo. Ang tanong ni sir dito sa Wigo, road test natin, yung echo, yan, yung kulay green na yan. Ayan. Ang tanong mo sir, bakit nag-iilaw yan? Bakit nag-iilaw yan? Ayan po, kung mapapansin nyo yung apa ko sir, very light. Pag very light, hindi ramdam nung makina yung bigat, magaan kumonsumo. Pag nakailaw yung echo, hindi po yan warning. That's only a sign. Pag green is always go and good. Green is always go and good. So green po yan, naka-echo means echo, matipid. Matipid yung driving style ko. Pag inapakan ko, katulad nun, naapakan ko kayo, floor down ko, mawawala yan. Kasi malakas sa konsumo. Bibitawan ko, yan. Yung pala yun. So ibig sabihin, as long as you're driving and that goes on, yung, napa-English tayo bigla. Yung echo mode na yan, ibig sabihin, nagda-drive ka ng matipid na mode. Yan. Pag yan ay nawawala, ibig sabihin malakas kang, ang driving mode mo, malakas ka sa konsumo. Eco mode. Ayan, bakit tumihilaw yan? Para sa ating mga drivers and mga friends. So now we know. Okay. Salamat sa inyong pagtangkilik. Sana may natutunan kayo. Sayang, what sa gusto nyo, minamalat na ako. Pero kayo, mabuhay kayo hanggang gusto nyo. Thank you. Sikreto dyan. Kung gusto nyo tumipid ang inyong driving, kaya nga tinatanong ko sa kanila kung bakit nagkakaroon ng gano'n. Bagal nga pag hindi mo tinapakan naman. Oo, pero hanggang maaari, yeah, para hindi naman masyadong mabagal. Hanggang maaari, huwag na masyadong lalagpas sa 2,000 RPM. Yung pag lumalagpas ka sa 2,000 RPM, gaya na galit ng makina, galit na galit yung makina, medyo galit yung makina, lumalakas sa consumer. Pero yung normal driving mo na more or less nasa 2,000 RPM ka, yan yung pinakamatipid na paraan ng pagdadrive. Depende sa highway yan. Oo, dito tayo sir, sa normal tayo sa city driving, para makatipid ka. Kahit naman nasa rekta ka sir, basta nakapulo na yan, more or less 2,000 RPM, makikita mo, nakailaw yan. So, yan, yung tanong niya sir, bakit ko ilaw yan? Bakit ko ilaw? Para makatipid ka. Taga, hanggang pare, abang-abang ang style doon, natutunan ko lang yun. Hanggang pare, huwag ka masyado lalagpas sa 2,000 RPM. Unless siyempre, apakyat ka o mag-overtake ka, ipin mo, kailangan talaga umapa. And let's always make sure na yung takbo natin, kaya natin na yan, makakatipid ka sa pagka-drive. Basta nga sumiilaw yan, matipid ang driving style mo. Ibig sabihin, hindi ka masyadong lumalag pa sa tubaw. Ang tanong siya, bakit ka nailaw? So,
Road test tayo. Bigo po ito. Yung binili natin na scanner ay para doon sa Daihatsu talaga madalang product ko madalas sa bansa. Kaya itong video doon sa scanner. Yan. Importante, kaya sir, always, ang road test, hanggat maaari, yung gumawa or representative ng shop o gumawa. Hanggat maaari, natin yung paubaya sa customer ang pag-road test. Bago natin i-release sa customer, make sure na tayo ay equality natin yung mismo trabaho natin. Hanggat maaari nga kung yung technician mismo mag-road test, bago mo ipasa sa mag-road test o bago mo ipasa sa lalo na sa customer, make sure na quality yung trabaho. So job well done, shout out kay Kuya Ray. Tangkilikin natin yung kanyang reels at kanyang YouTube, si Kuya Ray. I-post natin yung kanyang link below or somewhere here sa ating vlog. Ating kasama ang Kuya Ray na pabalik na sa Middle East. Shout out sa ating mga kabayan dyan sa Middle East, yung mga tropa natin dyan sa Qatar, dyan sa Bahrain, Abu Dhabi, Saudi, Damam. Kamusta na kayo dyan? Pag bumalik kayo ng Pilipinas, kita-kita tayo ulit mga tropa. Dito po nagtatapos ang ating job well done for today. We go. Maraming salamat sa inyong pagtangkilik. Sana may natutunan kayo. Sa ayaw at sa gusto nyo, mabuhay kayo hanggat gusto nyo. Good job.